Ako si Catherine Bergado, 16 na taong gulang. Sanggol pa lang ako namatay na tatay ko. Ang nanay ko naman ay pipe. Inis na inis ako sa kanya dahil di siya nakakapagsalita. Niling ko, sana si tatay na lang kasama ko at hindi siya. Tsak, magkakasundo kami nun. Magkakausap. Pero malabo na yun. Mahirap lang kami, pero mapalad pa rin ako sa kabila ng lahat. Dahil nakatanggap ako ng scholarship, kaya nakapag-aral ako sa isang pribado at mamahaling paaralan. Are you serious? Ligaw ka na? Ako pa, papahuli ba? Sukat! Ano daw mo? Total! Pwede mo siya alaga. Pabugiyo na. Mangingi ba ako sa nanay ko? Wow, yung tayo mo. Oh, yun yung mga girl? Chika? Ano chika na naman, girl? Alam mo ba, bago yun na naman yan, alam mo, physics na ako. Sama-sama na ng araw. Oh, ang chika! Oo nga. Yung tungkol kay Catherine? Ano kay Catherine? Yung Catherine na yan, physics talaga yan eh. Ano na naman? Ano na naman yun? Yung lipstick ko nga, ano? Physics. Ay, ako. Wala Ano ko na alam. naman Sige yun na, kay kita niyo nga sa Catherine? akin yan. Naka-high blood ako, oh my gosh. Ate, may kailangan namumutla na yung labi ko. Tingnan mo, makakabog ako. Oo, Ikaw, parang maganda na, mas maganda lang sa tayo sa kay Catherine. Hay, naku, alam ko na yan dati pa. Ano bang issue dyan? Ano yung issue na nalaman mo doon? Alam mo, si Aroga daw may gusto kay Catherine. Gosh, ang ampas lupa na yan. Pulubi, scholar lang dito. Dito nag-aaral para lang doon. Tapos lumalandi pa siya. Naku, wala siyang time para mag-aaral. Ay, naku, ewan ko nga ba. Nag-visit ako. Vlog lang yun. Saka hindi yung totoo, no? Pulubi, ampas lupa. Wala siyang karapatang magmahal kay Aroga. Ako lang. Dahil maganda ako. Natural. Natural. Alam mo na yan. Siyempre ka Friends nga, di ba? Ay, Diyos ko! Hihingi na nga pala ako. Tinaman niya ako sa kakit. Ay, nako! Pinawisan ako sa kalandian niyang Katrina yan. Ako, gusto ko talaga maganda ako yung araw na to. Go, push mo yan. Pahingi pa ako nung ano. Ay, nako! Busy talaga ako. Yung pag ganun. Ay, nako! Ate, Meg! Kasi busy siya. Gusto ko pa Catherine. Yan na. Ano na, tungkol na ako kay Catherine. Kaya, Nakahingi na ako lahat. Di ba rin tapos yung tungkol kay Catherine? Ay, ba naman ako makakamubot May ako, tigilan niyo na yan. Masyado na siyang nagiging famous dyan. Pinag-uusapan siya daw. Kaya tayo ng paraan. Tara na guys. Okay. Let's go. Pag-usapan na Kailangan natin tayo ang para matakutan siya. para mapaalis niya dito sa school. Hindi siya na... Correct! Aling Nina, pasali po ito, tsaka pagkatapos mensahin niyo po, Oh, Nay, andito ka na pala. Yay! May damit na ako.
natin siyang pansinin. Sobrang saya ko anak nung pinanganak kita, dahil sa wakas, lalabas na rin ang aking munting prinsesa. Pero sa araw na yun anak, namatay ang tatay mo. Sobrang lungkot ko, tinadalang hinanakit sa puso ko. Dahil bakit ngayon pa, at bakit ang tatay mo pa? Hindi ko alam ang gagawin ko, at kung papaano kita papalakihin mag-isa na ganito ang sitwasyon ko, ang pagiging pipi. Pero tinibayan ko ang loob ko. Sinabi ko sa sarili ko na lalaban ako anak para sa'yo. Dahil ikaw ang nagbibigay pag-asa at ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Alam kong naiinis ka sa akin. Patawarin mo ako kung hindi ako nakakapagsalita, hindi kita nabibigyan ng payo, hindi kita nakakausap, at hindi ko man lang magawang sabihin sa'yo na mahal kita. Alam ko ding naiinis ka sa akin sa tuwing nilalambing kita at hinahalikan. Yun na lang kasi ang naisip ni mama na paraan na ipakitang mahal na mahal ka niya. Kaya sorry anak kung naistorbo kita palagi sa tulog mo dahil alam kong pagod ka sa pag-aaral. Anak, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Pinagmamalaki kita dahil ikaw ang anak ko. Pinakamaganda sa lahat at pinakamagandang regalo na binigay sa akin. Araw-araw kong pinagdarasal anak, sana pansinin mo ako at kausapin. Akala ko anak, hindi na darating ang araw na kakausapin mo ako, pero hindi yun nangyari. Sobrang saya ko sa araw na ito dahil kinakausap ko na ako, nilalambing at pinagluto mo pa nga ako ng paborito kong ulam. At alam mo anak, yun yung araw na hindi ko makakalimutan. At tawad anak, kung hindi ko nabigay sa yung gustong-gusto mong gown. Yung maganda, mahaba, kulay pink. Alam mo ba, masaya ako sa araw na to kasi matatanggap ko na ang sahod ko at mabibili ko na yung gown na gusto mo. Pero nung bibilhan na kita, hindi ko alam na may sumusunod na sa akin ng mga lalaki na may baril at kutsilyo at na-hold up ako. Kinuha nila lahat ng pera ko. Nagmamakaawa ko na wag nilang kunin lahat, na magtira sila kahit konti lang kasi pambili ko ng gown mo. Pero binugbog lang ako. Hindi nila ako pinakinggan. Lumaban ako, nagpumilit. Huwag nilang kunin ang pera ko. Kahit na binubugbog ako, sinasampal anak. Okay lang. Dahil ang malaga sa akin ay ikaw. Ang maibili ka ng gown sa darating nyo na prom. Dahil gusto ko anak na maging masaya at makita ko palagi ang mga ngiti sa iyong labi. Hinigpitan ko ang yakap ko anak sa pera. Pero hindi ko na kaya talaga. Ang sakit na ng katawan ko. Kaya kinuha na nila ang pera anak. Tanging iyak na lang nagawa ko at nasabi ko sa sarili ko na patawad anak. Kasi nangako na naman si mama at hindi na naman yun natupad. Puro pangako lang at hindi naman ginagawa. Nagmamayabang lang at nagkukunwari para mapansin mo, malambing. Pero hindi ako sumuko anak. Pumunta ako sa mga bahay-bahay. Nanlimos ng mga pera, tumiram ng damit, pero walang nagbigay anak. Kaya nanghiram na lang ako sa puninarya para may masuot ka kasi wala akong mahiraman ng pera anak. Patawarin mo ako kasi wala akong kwentang ina anak. Damit na nga lang, hindi ko pa maibigay sa'yo. Tawad anak. Sobrang sakit ng katawan ko pag uwi ko sa bahay. Akala ko, tatanungin mo ako kung anong nangyari. Bakit puro pa sa yung mukha ko? Pero pinaghahampas mo lang ako. Sa dahilan, ibang damit ang dala ko para sa'yo. Inis na inis ako sa sarili ko kasi di kita napigilan at napagsabihan na mali yung ginawa niyo ng boyfriend mo. Tanging ungol, hikbi, at iyak lang ang nasabi ko. Mahal na mahal kita anak. Lagi mong tatandaan
Nagagawin ko ang lahat. Lahat, kahit mapahamak man ako, o kahit na ikamatay ko, basta makita kitang masaya.